Hello po, welcome back to my channel po. And if you're just new here, so please don't forget to subscribe, paki-like and share na din po. So marami ngayon ang na-scam, mapa-ordinaryong tao man or mga celebrities, no? So marami talagang na-scam. Ako man din po ay na-scam na before, buti na lang, maliit lang, no, na halaga. So paano ba maiwasan na ma-scam? So let's watch this one sa isang payo ng isang abogado. Lahat tayo ay nagnanais na kumita at magkaroon ng extra income. Kaya't hindi nakakapagtaka po kung bakit maraming tao ang naeengganyo sa mga investments na may pangako ng malaking kita at mabilis na return o ang tinatawag na easy money. Pero paano nga ba natin malalaman kung ang isang negosyo o investment ay legit o isa palang panloloko? At bakit nga ba maraming celebrities ang nauugnay sa mga investment scams? Para bigyan po tayo ng pointers kung paano ba makakaiwas na maloko sa negosyo, ay makakasama po natin ang managing partner of Estrada and Aquino Law na si Attorney Joseph Noel Estrada. Good morning, Good morning, attorney. Good morning, Bia. po. Good morning, Emma. At magandang umaga sa ating mga kada. Eto na. Bakit nga ba po marami ang naloloko dito sa mga investment scams? Well, kasi iba rin ngayon ng social media and the internet. And people rely on very much on star power, di ba? For wanting to get more information at yung may mga extrang pera, gusto mag-invest, Yes. ang nagiging default na pag-research mo, background mo ng isang negosyo, ay yung celebrities na nag-endorse or testimonials ng ibang tao. Wala namang masama doon. Kaya lang dapat talaga ngayon, lalo na sa panahon ngayon, kailangan maging mapanuri tayo. No? Kasi investment yan eh. No? Dapat kumonsulta sa eksperto o sa abogado bago pumasok sa isang negosyo. Yun na nga po yung nakakalungkot kasi minsan madadala talaga yung mga kada natin kasi yung mga may testimonials, yung mga naka-experience, mga kilalang personalidad Totoo na po yan. talagang maiimpluwensyahan ka. So ano po yung pwedeng gawin ng mga kada natin? Una sa lahat siguro, linawin natin kasi wala namang masamang mag-endorso ng produkto, wala ring masamang magtayo ka ng negosyo, okay lang yon. Pero kapag ang pinasok mo na ay yung paghihikayat sa publiko na mag-invest sa iyong negosyo, ibang usapan yon. No? Maaring legit yung iyong negosyo, pero yung paghingi mo ng investment sa publiko na mayroong pangako na sila ay kikita, hindi mo pwedeng basta-basta gawin yon. Kailangan mo ng pahintulot ng Securities and Exchange Commission. At pag ginawa mo yon nang walang pahintulot nila, maaari kang maharap sa patong-patong na kaso. Paano po ba malalaman, attorney, na legit yung company or yung brand mismo na gusto makipag-ugnay sa'yo, especially pag mga artista, mga models, na maugnay yung names talaga nila at gagamitin sa pag-promote and endorse social media? Siyempre maraming paraan, no? Siyempre tingnan mo muna kung totoong may negosyo, no? Yan ang unang-una. Totoo ba yung negosyo? Totoo bang may physical na negosyo? May tumatangkilik ba dito? That's the first step, no? Pero kapag ikaw ay bago ka pumasok dun sa investment, pag hiningan ka na ng pera, ibang usapan na yun. Katulad sinabi ko kanina, marami namang paraan. Meron tayong Register of Securities sa SEC para malaman mo kung authorized yung corporation or yung business na manghikayat sa publiko na humingi ng investments. No? Yun, paano po yun, attorney? Susugan ko lang. Paano po nila malalaman? Meron bang site, may site itong SEC? Yes, Mas meron check na sila. po nila. Oo. Isa-search lang yung company. Tama. Oo, public naman yun eh. So, even yung mga corporations na registered with the SEC, you can easily check that. Pero again, kapag sila ay papasok na sa investments, paghikayat ng investments, kailangan hanapan mo sila ng secondary license for that. So, yun yung sinasabi natin na hindi porke totoo yung negosyo, like coffee shop, no, or whatever product na binibenta, maaaring lihitin mo yung produkto. Pero yung paghikayat sa publiko na humingi sila ng pera to anyone, may pangakong returns, at ang business ay humingi rin ng investment sa ibang tao, yun, maalerto ka na kapag gano'n. Attorney, ano pa po ba yung ibang red flags para lang malaman ng mga kada natin yung mga dapat nilang tignan o maging alerto sila kapag ganyan? Siyempre, ang unang-una na kapag napakalaki ng pangako, no, na kita
kabahan ka na talaga at Yan talaga. yung mabilis na kita at napakalaki. Lagi ko sinasabi, if it's too good to be true, then it must be, no? Huwag ka na pumasok doon sa ganon. Okay ka, doon ka na lang sa dahan-dahan na Oo, kita. basta sigurado din. Kesa sigurado. Yan ang, I think that's the number one na red flag Kasi kung totoo yon, di sana maraming tao nang pumasok sa ganung At negosyo. yumaman, At di ba? yumaman, di ba? Pero dapat talaga maging mapanuri tayo. Aside from that, ano pa po? Oo, nakakalungkot din ngayon, di ba? Kasi kahit marami na nagwa-warn or marami na mga nagsasabi na mag-ingat sa mga scams, meron pa rin talagang nasa scam pa rin. Nadadala pa rin talaga sila. Pangalawa, yung kapag very aggressive, no? Yung lagi talagang pinupursue ka, di ba? yes. Ayan ang mga red flags sa mga taong may hindi mabuting hangarin di ba? Kinukulit ka na Kinukulit Oo. ka talagang or gumagamit na ng mga pangalan ng mga kilalang tao, Yun. politiko, mga ibang negosyo. Sasabihin nila kami ay affiliated dito sa malaking groups na ito, mga conglomerates, kabahan ka na. Kasi tingnan mo, hindi ka naman siguro pupuntahan ng mga yon, mga malalaking negosyo, di ba? Kung sila ay totoo, di ba? And yun, very aggressive sa paghikayat sa'yo. Yan ang mga red flags kadalasan. Gusto ko lang tanungin, kasi nasabi niyo po kanina, may mga gumagamit ng pangalan, kahit hindi naman talaga niya ini-endorse. Halimbawa, sikat na personalidad, hindi naman talaga niya ini-endorse ito. Pero ginamit yung pangalan niya, pwede ba siya na madamay doon? Kung sakali mang makasuhan. Kung talagang siya ay ginamit lang, hindi natin maiwasan yun. Kung lalo na kung mga kilalang tao, mga sikat na personalidad, maari talaga silang magamit sa pangloloko ng kapwa. Wala ka namang haharaping kaso doon. Pero kapag ikaw ay, yung participation mo ay very active sa public, hindi lang sa pag-endorso ng publiko, kundi sa paghikayat na ang mga tao ay mag-invest, ibang usapan na yon. No, so kaya maaring mabuti yung intention mo, kaya lang hindi sapat yung kaalaman mo sa batas, maari ka talagang mapahamak. Ito po, attorney, paano So yun nga po, no? So tandaan natin palagi kung ano yung mga advice ng mga abogado, no? Para maiwas scam po tayo. So ako man din ay natuto din, no? Dahil na-scam din ako before. So ingat po tayo palagi at lagi pong tandaan natin na suriin po nating mabuti, no? So, thank you so much for watching and I hope that this video can help you, no? Para ma-aware po tayo. Thank you so much and see you next time.